Hi everyone! Welcome back to our channel. So for today's vlog, ay may nagsuggest na i-compare ko daw yung life sa Kingdom of Bahrain versus dito sa Canada. Well, specifically dito sa Calgary, Alberta. Wag na lang nating i-compare yung Bahrain at yung Canada kasi sobrang layo talaga kasi ang laki ng Canada compared doon sa Bahrain. Yung Bahrain kasi ay isa siya sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo. I think Bahrain is in number 23 in the list sa smallest country in the whole world. Kaya Bahrain na lang at Calgary. So parang may may laban pa yung Bahrain. Nag-crave kami ng Middle Eastern food. Ano to? Beef platter. Shawarma. Katatapos lang namin kumain at kami ay uuwi na, mga uyuan iyan. Andito kami sa downtown ngayon at ang lamig. Kahit walang snow, malamig siya. Di ko lang alam yung temperature ngayon pero yes, malamig. So makikita niyo ang train na nasa likod ko. Pero nakikita nila kung nagbablog, nakakahiya. Yan. Yung snow maganda pag bago, pero pag matagal na nagiging putik na siya. Oh, yan. Yan. Ang galing dito kasi pag may kailangan mo ng tulong, pwede siya i-help. I-press yung help for emergency. Hi everyone! So nakauwi na po ako sa bahay. Kanina po kumain kami doon sa restaurant. Ngayon gusto ko sana doon mag-vlog para maiba naman yung environment. Ngayon dumagsa na yung mga customers. Inahiya naman na akong magsasalita doon. Kaya minabuti ko na lang nasa bahay ko na lang i-continue. So I think that's the sign na hindi pa ako totally certified vlogger. Char! So ngayon po ay pagpapatuloy natin dito sa bahay yung ating nasimulan. Nasimulan-mulan, char. May nag-request po kasi sa akin na i-compare ko daw yung life experience ko when I was in Kingdom of Bahrain and now that I'm already here in Calgary, Alberta, Canada. Kasi po may balak siyang mag-Canada. So ang nasa isip niya, baka daw magsisi siya kung mag-transfer siya dito sa Canada. So first, I was in Bahrain from 2012 until 2018. So hindi ko po alam yung Bahrain before. Hindi ko siya sinerch. Ang goal ko lang that time ay makaalis ako ng Pilipinas at makapag-abroad at maka-income ng malaki-laki compared doon sa sinasahod ko sa Pilipinas. So nung dumating ako sa Bahrain, doon ko nalaman na ang Bahrain ay isang open country compared naman doon sa Kuwait at especially doon sa Saudi Arabia. So, doon sa Bahrain may mga bar, may allowed ka na pick short, kung sinabi nila, or shorts, ganon. Magpakita ka ng skin. So, walang problema sa kanila yon, not unless hindi ka sobrang na wild na doon sa kanilang bansa. Syempre, yung Bahrain ay isa pa ring Muslim country / conservative country. Respeto natin yung kanilang culture. Dito naman sa Canada ay sobrang liberated. Walang pakialaman dito kung ano yung trip mo sa buhay, ano ang fashion mo. They don't care kung ano yung brand ng bag mo or branded ba yung mga sinusuot mo. Wala silang pakialam dito. As long as mabait ka sa kanila, yung may respeto ka sa kanila, of course, anywhere naman, kung mayroon ka niyan, respetuhan sa isa't isa, yung friendly ka, hindi ka mag-create ng problem. So, ox na ox. Super good. So, pasado tayo doon. Next ay yung food ng Bahrain. Kung ano mga pagkain dyan sa Bahrain, meron din naman dito, pero hindi yung kagaya dyan na authentic talaga. Like yung kabsa, kabab, tikka, chicken biryani, beef biryani, laham. So, yun, masarap yun. Shawarma.
especially dyan sa Gudaybia na maraming shawarmahan dyan na masasarap, sa Sitra, ganon. So, dito naman sa Canada, yung pinoproject nila na food ay yung poutine, yung French fries na may nilalagay ata silang cheese sa taas ng French fries. So, yun yung ipinagmamalaki din ng mga Canadians. And of course, yung beef nila dito sobrang sarap. Kasi dito sa Canada, maraming mga dito, mga baka, may mga rancho yung mga mayayaman na mga Canadians dito at sila yung mga nagsusupply mismo doon sa mga supermarket na sobrang fresh, tender. May mga Arabic food naman dito, pero iba pa rin yung lasa ng yung nandyan ka sa Middle East na food na mabibili mo kahit dyan sa mga sa mga stand lang along the street. So yun. Next ay yung weather. Of course, sa Bahrain, humidity 95%. Yung paglabas mo pa lang, bago kang ligo, pero feel mo ang lagkit-lagit na ng skin mo, tapos parang hindi ka makahinga. One time, na-remember ko, sira yung dryer namin. Tapos, I didn't expect na may sandstorm that time. Umalis ako, yung nilabhan ko, hinang ko doon sa balcony. Ngayon, while I was outside, biglang nag-sandstorm. Naalala ko, may sinampay ako sa labas. Nung pag-uwi ko, wala na. Nung chinek ko yung uniform ko, buhangin na siya. Hindi na siya. As in, totally brown na talaga yung kulay ng uniform ko. So, I had to wash it again. So, yun din yung problema doon sa Bahrain. Pag mag-sunstorm at pag summer, sobrang init. At pag winter naman doon, ang pinakamalamig lang niya na temperature ay nasa 14 degrees lang. So, pero that time when I was in Bahrain, yung 14 degrees, sobrang lamig na ako nun. So, nagja-jacket na ako, nagdo-double na ako doon. Pero dito naman sa Canada, pag summer, yung init nila dito ay super dry din siya. Kaya yung mga Canadians, pag summer, lumalabas sila na minsan yung iba naka-bra na lang sila, naghuhubad ng t-shirt yung mga lalaki, nagsushort sila, at yun, minsan nasa labas na lang sila, nagsasunbathing. Pero pag winter naman, umaabot siya ng -45 na sobrang lamig. Kung dyan sa Bahrain, yung 14 degrees bundle na ako, yung 14 degrees dito, isang na lang yun, sweater sa akin dito. Pero pag -45, good luck. Yun, magsisimula ka ng manumpa. Isusumpa mo dito yung weather pag naging ganun na. Pero syempre, first nung nag-snow dito, sobrang saya ko. Minsan may mga times naman na mag-snow dito, hindi siya malamig. Pero pag yung snow na sinamahan ng hangin, yun, sobrang lamig. At yun ay magsusurrender ka na, sabihin mo, wrong move ang pagpunta ko dito. Pero yung experience na to ay dito lang naman sa Calgary. Ewan ko lang sa ibang province kung ganun din ba kalamig. Mag-comment na lang kayo below. Char! Feeling vlogger. Winter, -45 with the wind chill. Tapos, ang kapal ng snow. At dyan naman sa Bahrain ay 95% humidity. Umaabot yung init ng 50 degrees. Sobrang init talaga. Pero buti na lang, may mga air condition naman dyan sa Middle East. Pero dito sa Canada, bihira lang ang may aircon. Kasi kahit summer dito, ma-feel mo rin na sa gabi yung lamig din ng hangin. Pero pag ang humidity dito, hindi naman din ganun ka taas compared dyan sa Bahrain. About naman sa transportation, yung transportation ng Bahrain ay yun, maraming taxi at may mga kolorom din. Naalala ko before, may isang contact kami ng taxi doon, si Ali. Tinatawagan lang na, Ali, pick me up. Ali, where are you? Ganun lang yun. Tapos, Ali, can you pick me up here? Ganun, how much? So, $5, $5. 5 Bahraini dinar lang yung biyahe niya from our accommodation to city center. Syempre, nag-change din yun sa layo kung saan ka pupunta. So yun, may mga color. Actually, may bus na rin doon sa Bahrain pero hindi ko na-experience that time kasi parang
Ewan ko kung may app ba din yun, yung bus na yun sa Bahrain or wala. Pero never ako naka-experience na mag-bus sa Bahrain kasi when I was working, may free transportation kami, tapos pwede mong sabihan yung driver na, brother, pwede mo ba akong i-drop doon sa ganitong lugar, ganito, ganyan. Basta on the way lang papunta ng accommodation nyo. Tapos, pag weekends naman, yun, tatawag ka ng taxi or may kolorum na taxi, yung may contact ka para less lang yung bayad mo doon. Pero dito naman sa Canada, may sea train, may bus din, kaya kung hindi mo afford na bumili ng sasakyan, ay okay lang, hindi ka rin lang naman nag-iisa. Pero kung kung may trabaho ka na gustong i-grab pero malayo, yun, that's the time na kukuha ka talaga ng sasakyan. At especially kung nandito na yung family mo with kids. Pero kung single ka lang, na hindi rin naman malayo yung trabaho mo sa house mo, or kaya naman mag-bus or mag-sea train, edi okay lang din, makatipid ka rin. Kasi yung sea train dito at bus, may app siya at accurate naman. At $3.60 lang yung bayad sa adult. When it comes to salary, ang salary sa Bahrain ay monthly. Tapos, ang pera nila doon ay Bahraini dinar. So, alam naman natin na yung dinar ay sobrang laki talaga ng exchange rate. Lalo na mag-send ka from Bahrain to Philippines, sobrang laki talaga. Iwan ko that time kung magkano yun. I-search ko tapos isulat ko lang dito. So, dito naman sa Canada, yung sahuran dito ay every 15 days. Tapos, may may overtime. Of course, dyan din naman sa Bahrain, may overtime. At pag may holiday, may dito, stat holiday sila na tinatawag. At then, dyan sa Bahrain kasi, na-remember ko when I was working there, pag may holiday, parang, kino-compensate lang. Parang, i-add lang sa day off mo. Ganon, hindi ka binabayaran. Yung passport namin sa Bahrain, I think, mostly sa mga kabayans dyan sa Bahrain na may mga employer, yung employer yung nag-hold ng passport nila. Sa amin, yung nag-hold ng passport namin ay yung HR. So, dito sa Canada, pagdating mo, sa'yo lahat yan. Illegal yan na yung employer ang mag-hold ng passport mo. Dito, ikaw talaga. Lahat ng papel mo, ikaw ang maghawak. So, yun din yung nakagandahan dito. Kasi kung anytime pwede kang miskerda, pwede kang mag-fly away. Sa Bahrain, hindi. Kasi kung kagaya sa amin na yung passport namin is yung HR ang mag-hold, kung kailangan namin na pumunta ng Philippine Embassy kasi ng NBI or mga SPA. So, kailangan pa namin pumunta ng HR, magsulat pa kami, maglagay kami ng reason, tapos kailan namin kinuha at kailan namin ibabalik. So, yun, sobrang hirap, pahirapan talaga, ang dami pang question. Pero, so far, yung nasa Bahrain ako, mabait naman yung mga HR namin, binibigay naman agad, basta valid yung reason mo. When it comes sa taxes, sa Bahrain, walang tax. I remember, nung sumahod na ako, tiningnan ko talaga yung payslip ko as in wala talaga siyang deduction. Sobrang clean and clear yung salary na matatanggap mo. At ito pa, yung water sa Bahrain, ang mahal compared doon sa oil and gas. Bali, gusto mo na lang uminom ng oil at gas kaysa bumili ng tubig sa sobrang mahal ng water. Di naman sobrang mahal, pero kung i-compare mo ba siya, mahal talaga yung water compare doon sa gas at oil. Ngayon, dito naman sa Canada, may tax dito, may tax kaming binabayaran dito. 5% lang naman dito sa Calgary yung GST. So, pag makita mo yung payslip mo, may mga deduction siya doon. So, ilagay ko dito later kung ano yung mga deduction. I-blurred ka na lang yung iba. Char. Pero, yung pagbabayad mo ng taxes dito, may kabuluhan naman. Like, yun, yung mga free education ng mga kids, or kung may sakit
ka, 'di ba? Libre, wala kang babayaran except lang doon sa mga medicine mo. Yun nga, yung about sa health benefits, so libre talaga. Free education sa mga kids nyo from elementary until high school. Tapos, kung gusto niyo namang mag-college yung mga anak nyo dito sa Canada at hindi nyo afford, si government ay magpapaloan sa inyo. At bayaran nyo na lang once may trabaho na kayo. At ikaw pa ang mag-decide kung magkano yung monthly na ibabayad mo. Yung kaya mo lang, hindi ka pinipilit or hindi ka pipilitin ng government ng Canada. Pero dyan sa Bahrain, may insurance naman yung company pero hindi talaga yung full free. May babayaran ka pa rin doon sa hospital pag ikaw ay nagkasakit. At yun, may mga medicine ka na bibilhin, yung check-up mo, yung operation mo, of course, hindi talaga free. So yun yung nakagandahan dito sa Canada pag nandito na kayo. So, hindi ko naman inaano yung Bahrain, pero ito lang naman yung totoo. Char! About naman sa shopping mall dito, ang nalala ko lang sa Bahrain na sosyalan at yung pupunta yung mga alta sa syudad ng mga Bahraini ladies para mag-shopping ay yung Moda Mall. Kasi yung Moda Mall ay doon mo makikita or mabibili yung mga mamahaling mga damit. Like for example, abaya, mga luxurious na mga bags from different countries, mga pure leather, mga legit talaga na mga quality na mga bags at dresses at mga clothes. At doon din sa Bahrain, pag pupunta ka ng mall, yun, may city center mall doon. Yun din yung malaking mall doon sa Bahrain. Then next ay yung Sif Mall. Ewan ko lang ngayon, for sure marami ng mga malls doon sa Bahrain. At ito pa, ang nakagandahan doon sa Bahrain at even doon sa Pilipinas, pag pumupunta ka sa mall para mag-shopping at the same time gusto mong mang-grocery after mong mag-shopping, ay pwede. Kasi yung supermarket or grocery store nasa ground floor lang. Dito sa Canada guys, ang lalaki ng mga mall nila. Pero, hindi ka makapang-grocery kasi walang grocery store dito sa mall nila. Kailangan mo pang pumunta doon sa mga specific na supermarket. Bale, separate sila guys. Kung ano ka, shopping mall, yun lang. Pag supermarket ka lang talaga. Well, except sa Walmart kasi may mga clothes din sila doon, grocery store, may pharmacy sila doon sa loob, may McDonald's, may Tim Hortons sila sa loob. Pero yung Walmart lang ang may ganon. The rest, wala na. Mall, shopping mall ka lang talaga. Tapos supermarket lang yun. Yun yung hassle dito. Nung pagdating ko dito, syempre, of course, walang sasakyan. So, pag mag-shopping ka, gusto ko na sanang mag-grocery, wala. Kailangan mo pang umalis doon sa mall na yun para mag-travel ka papunta doon sa grocery store. Yun din yung napansin ko dito. Sobrang hassle niya. Hindi siya isahan ba? Kagaya dyan or even sa Pilipinas na punta ka ng SM o shopping, may food court, pagkain, ganito, ganyan. Tas after, mag-grocery ka, pwede ka mag-grocery. Isahang trip na lang ba? Dito, hindi guys. Punta ka na shopping mall, tapos pag grocery ka, iskerda ka sa shopping, punta ka na naman doon sa, sa supermarket. So, yun yung hassle. Yun yung ayaw ko din dito. Cost of living, dyan sa Bahrain, makapag-rent ka ng 2 bedrooms for like 300 Bahraini dinar. That time, ewan ko lang ngayon kung magkano pa. Pero that time, 2 bedroom suite, nasa lang, 380 Bahraini dinar. May common toilet na yun. Tapos yung mga rooms, may attached na bathroom, may kitchen, may sala. Pero, syempre, wala pa rin yung wifi, electricity, at water. Hindi ba rin kasama yun? Same din dito sa Canada. Pag mag-rent ka ng whole full basement, ang babayaran mo rin ay nasa $1,200. Wala pa rin yung wifi, electricity, at water. At syempre, yung mga basura dito, basurahan mo, may own na bins ka, babayaran mo rin yun monthly. So, parang same lang din. Pero when it comes sa food, ang Bahrain talaga ay super less. Sobrang mura dyan ang mga bilihin compared dito sa Canada. Mahal talaga dito yung foods. Pero, well, pag nandito ka na, yun, you earn dollars, you have to spend dollars, di ba? Kung nag-earn ka ng Bahraini dinar, spend Bahraini dinar. Pero kahit na, mas mura pa rin ang Bahrain. I miss Bahrain. Char. When it comes sa credit cards,
marami ditong mag-offer sa'yo. Sobrang dami. Ikaw na lang mag-surrender sa mga credit cards dito na i-offer sa'yo. Ikaw, tanggap ka lang ng tanggap, kaskas ka lang ng kaskas. So, basta magbayad ka lang din. Yun lang naman. Pero sa Bahrain, I don't know. Hindi ako nakaranas ng credit card sa Bahrain. So, hindi ko alam. Pero may mga kilala ako na may mga credit card sila. So, ewan ko kung madali bang kumuha ng credit cards dyan or dito, basta dito, madali talagang kumuha ng credit cards. Basta marunong kang magbayad, may trabaho ka. Goods! Kaskas here, kaskas there. Basta, trabaho here, trabaho there too. Diyan din sa Bahrain, pag midnight na, tapos tinatamad ka ng lumabas sa bahay, pwede ka lang tumawag sa cold store. Yung cold store ay tinatawag nilang convenience store dito sa Canada. So, dyan sa Bahrain, tatawag ka lang, "Bye," or "Brother, do you have chippy or do you have ice cream like this?" Ganon lang. "Can you please deliver it here to our flat?" O yung tawag ng apartment doon ay flat. So, yun, sasabihin mo lang sa kanila na, meron ka ba nito? Pa-deliver naman. Ito yung address ko at ito yung pera ko. Magdala ka ng panukli mo. So, magbabike na yun si brother papunta doon sa flat mo at i-deliver. Pero dito guys, walang ganyan. Wala kang matawagan na, madali-dali mong tawagan na, "Ay, can you deliver?" Pwede naman, pero nasa app, nasa Skip the Dishes, nasa ibang, delivery app nandito. Hindi kagaya dyan na isang tawag mo lang. Minsan nga, wina-WhatsApp mo pa yung may-ari ng cold store or yung number ng cold store. Pa-deliver ako dito, ganito, ganyan. So, dito wala. Yun din yung na-miss ko dyan sa Bahrain. Kasi pag dito, may nakalimutan ka. Wala, nakalimutan niya. Dyan, pwede kang tumawag. "Brother, please deliver salt." Ganon. "Sugar, milk." Ganon. Mag-deliver. Bread. Mag-deliver agad sila. The last but not the least ay yung language. Yung language na ginagamit sa Bahrain ay Arabic. Ang una naming narinig nung dumating kami sa airport ng Bahrain ay "Marhaba, ahlan wa sahlan, Kingdom of Bahrain. Shakbar Sadik and Shakbar Sadikati." Char! So yun, ang sarap lang pakinggan ng mga mga termino ng Arabic ng mga Bahraini, lalo na pag sinasabi nila, "Habibi, Habibti." O, 'di ba? Ang gandang pakinggan. Intina Helwa. Oh, di ba? Ganun. So, yun. Tapos, "Shukran, Afwan." When they say thank you, they said, "Shukran." Pag you're welcome, Afwan. Ganun. Na-miss ko na ngang magsalita din ng Arabic. Dito din sa store, may mga, few kami na Arabic na, na mga customers. So, minsan napapractice ko din or napapractice ko at yung hindi ko makakalimutan din yung na-learn ko na lingwahe ng pag-aarabic, di ba? Ganon. So, dyan naman sa Bahrain, kahit barok-barok yung mga English natin, basta nagkakaintindihan at may respeto tayo sa isa't isa, like between Bahraini and the Filipino or sa ibang lahi din, Indians, or kasi sa Middle East, mix na talaga yun eh. Lahat ng nationality nandoon. So, ayun lang, pag may respeto kayo sa isa't isa, at kahit hindi kayo marunong mag-Arabic at yung English nyo ay barok-barok lang, pwede yun. Magkaintindihan kayo, happy lahat. Dito naman sa Canada, well, syempre English sila at hindi naman sila masyadong particular talaga sa English na kailangan talaga bongga kang mag-English. No, walang ganyan. Ang sa kanila lang dito ay dapat may ka rin, alam mo rin yung past tense at present tense para hindi kayo ma-misunderstood. So, yun lang naman. Kahit hindi clear yung English, hindi ka fluent sa English, they don't care. They don't care as long as you guys understands each other. So, yun lang. Yun. So, Bahrain and Canada, both friendly. Bahrain, when it comes sa food, mas less siya. When it comes sa shopping mall at grocery store, mas convenient yung sa Bahrain. Dito naman sa Canada, yung mga benefits talaga. At yung weather din, i-consider mo rin yun yung weather na sobrang lamig dito. Tapos yung transportation, yun yung maganda dito. And yun lang naman guys. Thank you for watching and God bless everyone. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!